Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo ay kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nanalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag, ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging payapa ang inyong pagsasamahan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa pag-iwas sa kasalanan ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Pag-iwas sa kasalanan. Para kay Jesus, dapat iniaalis ang mga bagay na nagdudulot ng pagkakasala. Ginamit pa niya ang mga parte ng katawan bilang halimbawa. 'Di ba? Sabi niya, alisin ang kamay, paa, mata. Kung ang mga ito ang nagiging sanhi ng pagkakasala. Dahil mas mabuti pang ito ay alisin kaysa buo ang katawan, pero nasa impyerno naman. Dalawang bagay ang pwede nating matutunan sa aral na ito. Dalawa. Una, ang kasalanan dapat iniiwasan. Pero ang sanhi ng kasalanan dapat iniaalis. Iniaalis. Hindi dapat nagmumura.
Kaya dapat iniiwasan ang pagmumura. Malinaw ba yon? Malinaw, di ba? Pero ano bang sanhi ng pagmumura? Yan. Totoo. Galit. No? Ano mas madaling alisin? Bibig o galit? Di ba? Mamimili ka lang eh. Ano bang sanhi ng iyong kasalanan? Ang kasalanan pwedeng iwasan. Pero ang sanhi ng kasalanan dapat iniaalis. Pwedeng maiwasan ng pagmumura. Pero yung galit, yun ang aalisin. Kasi kapag ikaw ay galit, sigurado makapagmumura ka pa rin. Babalik at babalik ka sa pagmumura. Walang pinagkaiba ito sa pagiging mahalay. Kung ang sanhi ng iyong kahalayan ay ang cellphone, TV o libro, alisin ang mga ito para makaiwas sa kahalayan. Yung cellphone, maganda yan eh. Nilikha yan para mapadali ang ating pakikipag-usap sa tao. Pero kung yan ang nagiging sanhi ng kasiraan ng iyong relasyon, marami dyan, no? Sa cellphone lang, nasira ang relasyon. Mas mabuti pang alisin mo ang cellphone. Kesa naman alisin ang iyong relasyon. Diba? Yan lang naman ang malinaw na sinasabi at tinuturo. Ang kasalanan, pwedeng iwasan. Pero ang sanhi ng kasalanan, dapat iniaalis. Pangalawang pwede nating matutunan, ang makasalanan sa impyerno parurusahan. Totoo na may impyerno at totoong may kaparusahan. Madalas, inaabuso natin ito. Inaabuso natin ang kabaitan ng Diyos. Kaya wala tayong pag-iwas sa kasalanan dahil iniisip natin, patatawarin tayo ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa. Yung nahirati dahil alam niyang patatawarin ng Diyos. Ano ibig sabihin ng nahirati? Nasanay, no? Nakampante, no? Nahirati na, no? Yung kahit na magmura na lang ng magmura, total, mangungumpisal naman ako. Malapit naman na mag-Lent. No? Di ba ganon? Kaya magandang paalala sa atin na merong impyerno. Totoo, mabait ang Diyos. Pero kung ito ay inaabuso, may haharapin tayong impyerno. Ulitin ko po. Totoong mabait ang Diyos. Pero kung ito ay inaabuso, may haharapin tayong impyerno. Kaya magandang mapaalalahanan sa realidad ng impyerno. Hindi para takutin, kundi para iwasan natin. Alam niyo po, nung bata pa kami, tuwing kami ay makahagawa ng mali, kami ay may parusa. Anong parusa? Face the wall. Hindi kami madalas paluin. Pag pinalo kami nung bata, medyo matindi na yon. Pero yung mga ibang bagay, face the wall. 2 hours. Ganyan, no? Kaya, noon, nung bata ako, nakakainis yun. No? Kasi, ang hirap umiwas sa mali. Pero, tuwing maaalala ko na haharap ka sa dingding, kapag ginawa mo yan, iniiwasan ko na lang. Iniiwasan ko na lang. Magandang training din yon. Yung alam mong may kaparusahan, kapag gagawa ka ng mali, at ngayong malaki na ako, wala nang face the wall. Pero, mas malupit ang kaparusahang kapalit. Diba? Bago mo kunin ang hindi sa iyo, isipin mo, anong kaparusahang dulot niyan? Bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo, anong pwedeng maging dulot niyan? Maganda yun dapat ang isipin natin. No? Isipin mo, anong kahihinatnan mo pag
gagawin mo iyan para makita mo kung dapat mo pang gawin ang isang bagay. Mga kapatid, ang kasalanan dapat iniiwasan. Ngunit ang sanhi ng kasalanan ay dapat iniaalis. Dahil kung hindi, sa impyerno susunugin. Amen? Amen.